Dapat ang mensahe, ikson, karon na kagabion, God's promises. Begin to claim God's promises for your needs. Ikson, pag ang Ginoo musaan, iya gayon na tumanon ang iyang gisaad. Dili lang ni siya saad-saad lang. Nagingon bitaw sa uban bitaw gihimo ang saad aron pakiyason. Pero sa Ginoo, gihimo niya ang saad aron tumanon. Kaya ang atong Ginoo, Dios man nga matinumanon. So, kay ang Dios aduna naman sa mga saad sa matang usa kanato. So mas maayo nga imuhang sugdan ang pag-claim niini ng mga saad sa Ginoo alang sa imong mga panginahanglanon. The Lord's promises are expressions of His love and how He cared for us. Unsa daw ang saad sa Ginoo? Expression sa iyang gugma o sa iyang pag-atiman ngani kanato. Igsoon, gihigugma ka sa Ginoo. Ha? Bisag unsa pa man ang imong nasinatian igsuon gihigugma ka sa Ginoo. Ano man? Tungod kay ang kamatuoran na gihigugma ka sa Ginoo, mao ang iyahang pag-ani sa kalibutan. Ang God the Father, gihigugma ta niya kapin 2,000 na ka mga katuigan ang milabay iyahang kining gipamatud-an pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang buktong anak nga mao si Jesucristo agi o kamatuoran sa iyang gugma ngani kanato aron nga mamatay o aron kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. And He cared for us. Nganong nagpakabana man sa kanato because supposed to be may pierno kita tanan. Kaya sa dingha na nakasala si Adan o Eva, ikang tanan nakasala usa o ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 6:23 nga nakasala ang tanan o ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. See? So, buot pasabot na ang Dios naga-care sa tuwa. Dili gusto ang Ginoo na malaglag ang atong kalag diha sa kalayo nga walay pagkapano. So mauna nga dili ta ngay dapat o dili ta dapat nga magaduha-duha sa iyahang gugma o sa iyahang pag-atiman nga ni kanato tungod kay iyahan naning napamatud-an kapin 2,000 na ka mga katuigan ang nilabay. O napamatud-an na niya sa tua. Kaya pila na ba'y edad nimo karon? Pila na edad nato karon? Sukad sa imong pagkahibukso. O kung pila man ang imong edad karon, usa ka na sa kamatuoran na ang Dios nagakare sa imo ha, o nagalab sa imo ha. Ha? Kung dili tanan makaabot sa imong edad nga naabot karon. Ug labaw sa tanan, nakaila ka sa iya ha. Na naabot ka anang idara na nailhan din mo siya, ingon nga, imuhang Diyos, imuhang Ginoo, manluluwas sa iyong kinabuhi. Kaya daghan mga tao karon na ang uban, tigulang na, or hamtong na, ang uban, namatay na lang, awa, kahit makaila sa Ginoo, diya sa nang kinabuhi. Okay, balot ka, kung usang may tabo kanila, wala makaila kung Ginoo sa Kristo, diya sa nang kinabuhi. Now, God's promises, una, the Lord's promises should be a vital part of our lives. Kung may vital, sabot ana, kanang adunay dako nga bahin sa ato ang kinabuhi ining saad sa Ginoo. So, dili dapat nato kaduha-duhaan ang Ginoo, kundi tagaan nato kini og pagpakabana tungod kay dako kini nga bahin sa atong kinabuhi. Tungod kay sama sa ingon, kung ang Dios nagsaad, iya gayon kining tumano. According pa sa Hebrewano 13:5, ingon sa, I will never leave you nor forsake you. Usa ka saad sa Ginoo nga imuha gayon na masaligan. Sama sa ingon, tungod kay Dios dili man kabalo mo pakyas. Ingon pa ang John 15:7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish,
and it will be done for you. See, ingon mismo siya. Iyahang mismo ning hagit kanato, na ingon pa niya pabilin, ingon pa niya, kung ikaw magpabilin kanato, o ang akong pulong magpabilin diha kanimo, pangayo bisan unsa, kay ako kining ihatag kanimo. So kung nagtuo ka na naa ka sa kamot sa Ginoo, kung nagtuo ka na matinud-anon ang pulong sa Ginoo, ingon niya, pangayo bisan unsa, kay ihatag niya diya kanimo. So muna igsuon, ayaw kaduha-duhain ang saad sa Ginoo. Ikaduha, put the Lord in remembrance of His promises. Kung ikaw put the Lord, pasabot anak na himuang nga sentro ang Ginoo diya sa imong kinabuhi. Himuang nga ang Ginoo may una diha sa imong kinabuhi. Ingon nga remembrance sa iyahang saad diha kanimo. Kay kun wala ang Dios sa imong kinabuhi, wala nimo, dili nimo ma-feel ang iyahang promise, o maybe wala nimo naangkon ang saad Dios sa Ginoo. Ingon ang Isaiah 43:26, ingon niya, put me in remembrance and let us argue together. Set forth your case that you may be proved right. You can ask the Lord to lead you to some promises in His Word that cover your need. You can ask the Lord. Pwede ka magpatabang sa Ginoo nga ikaw nga i-lead, giyahan o dalahon o tultulan sa iyang saad. Nga diin maoy mag-cover, magahatag sa imuhang mga panginahanglanon. Now what are your needs? Igsuon. Unsa ba imong needs igsuon? Healing. Maybe nakakay ginabatyag sa imong kalawasan. Wala lang kang kasaba siguro. Kay basin og dugang kuan, kini expenses. Ako ba kay maghilom-hilom naman lang. Kaya kung may mga ginabati ito, luminan mga inahan, amahan nato, ginikanan, pinagdagan kay galastusan sa balay. Usay ihilom na lang ng ibati sa lawas. Kay basin o dagdag kanang gastos. Pero kung imo man ang ihilom diha sa imong mga minahal sa kinabuhi, ayaw na ihilom sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo mas powerful siya, mas gamhanan siya kaysa mga doktor na imuhang ginalikayan kay labi dugang ug gastos. Isumpong na sa Ginoo, and igsuon, dili ka niya biyaan, dili ka niya hikawan sa imong ginapray sa iya. Daghang mga umaagi na ikapadayag sa Ginoo ang iyahang paghatag sa imuha o kaayuhan. I remember atong dedication sa balay, May 5, birthday ko ito na mo sa akong suon. Si John, itong manghod na mo, nag-share siya nga nagmukha mo siya, kanong wala pang maayo daw ako ang sinusitis. Gas bubong na sinusitis. So, ano kong po, dugay naman since 2011, anak ko sinusitis, sa 2025, natakaroon. Ano sa mga 9 years. Ano na, 14 years. Diba? Mga, ako, 2011. Wala din, mga 14. Nasa 14 years ako ang sinusitis, nakuha na ko niya siya dito sa may trabahoan ako sa una nga factory sa mga tuyuan. So dito ko nagkasakit, nag-stop ko, baon na ko din sakit, wala ako ang ginansya sa pagpanarbaho sa sinusitis. So, ngayon ko ambot ako na po sa sinusitis, matod niya. Pero, sa naayon ba yan? Pero mag-inom sa manimo. Sa mga inom lang ko dahon sa labanan. Sumoto, nagisundog na ako. Sundog na mo, Carla, kaya nagan daw pwede maayuhan daw at ito. Yes. Mga ano lang kami inom anak, mga 1 month lang kami inom anak, ay maka-reduce ko sa dugo.
Hanggang sa animic daw. So mga 1 month ka, straight inom, buntag o gabi before ka mukaon. Before ka mamahaw, inom ka. And then before ka manihaton, inom ka. Isa ka baso. Inom niya mga, mga 5 leads daw and 2 cups. Okay, inom niya. 5 leads and 2 cups, at 3 cups daw. So, ito mo akong isundo. Ha? Grasya sa Ginoo, okay na. Ha? Butukaw na lang siya, nabutag gamay, pero dili ako nag-take o kanang si Teresin. Okay, before, bisan wala pa ako gisaynos-scientist, nag-take na ko o si Teresin. Before ko matulog, mag-take ko si Teresin. Okay, para pagkabunta, dili ko igo sa buka. Pero karon wala na ako nag-take na. Sukad atong June. Or pag-start pa lang ako inom, wala na ako nag-inom si Teresin. So, kaluyan to sa Ginoo, o grasya sa Ginoo. So, manaw gingon na mas labaw nga mananambal ang Ginoo. Iawan kong pamaaging. Eh, pwede man nga, wala yung sulto sa kuha. Pwede di na siya. So, kung sa man imong needs, healing, kaya na ihatag sa Ginoo. Another one is provision. Kitang tanan, nagpait yun. Nagpait yun. Kasi ang mga kontraktor lang huwag gapait siguro. Kay dagan masarag na kawat na kwarta. Pero kita, gapait kita. Gapait ka in the sense na kanabi ka, makainon ka na murag ego ra magiging sa kuha. Murag naatay gusto, pero di nato mag-angkon tungod kay kulang man. Pero believe me, ang Dios mo tabang ni anak. Ang Dios magapangita o pamaagi para ihatag niya ang imuhang mga panginahanglanon. In Philippians 4:19, ingon ang 19, ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong kinahanglanon, sumala sa iyong kadato, sa himaya diha kang Kristo. Ingon pa niya, ang akong Ginoo magsangkap sa imuhang panginahanglanon, sumala sa kadato sa Ginoo. Pangutanan ako, dato ba ang Ginoo? Tungod kay dato pa ng Ginoo, mas dato pa siya sa mga iladong mga adunahan dun sa kalibutan. Kaya ni ihatag sa imuha? Kaya niya ang Ginoo, ang akong Ginoo magsangkap kanimo sumala sa iyahang kadato. So kung nagtuo ka nga dato ang Ginoo, pangayui ang Ginoo. Kaya ikaw magsuli bitaw ta. Kung kinsa nato ihatag ang suli, pag magsulisit ta. Di ba ihatag nato ni sa tao na sa tan-aw nato makahatag sa tuwa. Kaya tingali bastante siya, dili masiguro siya dato, pero kabalo ka na naapa sa pundo na pwede ka niya matagaan. Dili ka mohatag atong pait, kay kabalo ka nga way kahatag sa imo. So dihapon sa Ginoo, kay nag-ingon man siya nga dato atong Ginoo. So itugyan nato sa Ginoo, pangayuan nato ang Ginoo kay kabaluta, natagaan ta sa Ginoo kay dato ang ato ang gipangayuan. Ay kwarta nato gipangayuan. Another one is protection. Every day sa atong kinabuhi, kinahanglan nato og protection. You know ba? Dili walay kasiguruhan nga bisan naa ka sa imong balay, di na nimo kinahanglan ang protection sa Ginoo. Bisan asa ka mo adto, naman ka sa imong balay, naman ka sa gawas sa imong balay, na malingkin ka or miadto ka sa tindahan or nag-eskwela ka or nagtrabaho ka, kinahanglan nimo protection sa Ginoo. Kaya nga naman, ang mga panghitabo di nato mangibaluan. Bisan pag naa ka sa imong balay, nato ka nga safe ka, ug naay daw kang tawo mosulod diha, di ka safe. O kung dunay kuryente dira makuryentihan ka, di ka safe. O kung nagpatong-patong ka ng bangko kay nakikapot o nahulog ka, di ka kung kasay. O kung naa ka sa gawas ng mong balay, kaya nagtuo ka nga, safe ka kay naaray mong balay sa tungod mo, di ka kung kasay. Kay basin po niya, o na'y nag-agi niya, o nagdulintado, o batigbasan ka, mapatay, gabong ka. So, bisag asa ta, di ka safe. Asa lang ta safe? Sa Ginoo. Sa Ginoo na ta safe. Muna, kinahanglan nga, pag-pray ta sa Ginoo, ato ang pangayuon, ang protection sa ginubisan sa panahon sa imong pagkatulog. Kaya naman, sa ako nagkikaingon ngayon na pag natulog ka, wala kay knowledge, wala kay nituluan, o pagbalo, siya na yung naitamo sa imong palibot.
Ug mo na daghang mga nagapangitabo karon kung hila pag balita nga ikawatan sila panahon sila katulog. Kita ba balita batong UP student diya sa Tagum siguro to nga habang natulog isa lang ka kwarto ang namagitan sa ginikanan niya. Mao ni kwarto iyang center na kwarto tapos parent na niya dito, yung mama, yung papa nandiyan natulog. Naasa din natulog ang estudyante ng babae. May nisulod na mga batanon, tulog ka buok na mga teenager, mga minor na mga bata. Pagsulod nila, ang ilang purpose kay kawaton ang laptop gadget sa itong estudyante. Pero kung kayo nakamata, kasi ilang gili mo. Gidunggab o katong grass cutter, anak, gunting na po. Tapos gibunalan o katong dumbbell na gamay. O niya gipok atong uban ng mga gamit ito ang katong babae namatay estudyante. Walang kabalo ang iyang mapagpapanaro sa isa na kwarto ang namagitan sila. Ingon ba niya nga, kung nahibalo ka lang kung anong wakman, bibli ka mata. Anak na din, nahitabo sa kwarto sa akong anak. Kung mata na pagkabuntag, wala. Patay na yung anak. Babae nga, 17 anyos. Nga ni bakasyon din sa Tagum kay, siguro, itong panahon nga, mas mo sila klase. So, kinahanglan din mo ang protection sa Ginoo. Wisdom, kinahanglan natin kaalam sa Ginoo. Di lang kay, kinahanglan din mo wisdom, kay magwali ka sa word sa Ginoo, pero every day sa itong pagkinabuhi, kinahanglan natin wisdom, para may balo ka, unsa ang kabubuton sa Ginoo. Unsa ba ang gusto sa Ginoo, may tabukan nimo ugma, sunod adlaw, unsa ba ang plano, unsa ba ang imuhang himuon para magiyahan nimo imong pamilya. Kinahanglan nato ang wisdom sa Ginoo. And lastly, how can we know God's will? Keep His promises. Kung saan nato, para may maluhan nato ang kabubuton sa Ginoo, kinahanglan atong titigan ang iyang mga saad. Kung hindi nato titigan ang iyang saad, hindi nato mahibaluan. His character is our guarantee. Ang karakter, ang kinaiya sa Ginoo, mo'y garantiya niya na siya matinumanon sa iyang mga saad. There are two types of promises, unconditional and conditional. Kung sa manig unconditional, bisag kinsa pa ka, buot pasabutan ni bisag unsa pa ka, panalangin ka sa Ginoo. Ano bitaw ibulong ka. Kalang ano kung daupan na ako silingan, kung wala na malagad sa Ginoo, ano gipanalanginan na dito? O tayo gitawag unconditional. Bisag kinsa pa ka, bisag unsa pa ka, tagha ka blessing sa Ginoo. Unconditional tawag ana. And katong gitawag conditional call. Kung tumano nimo ni siya, iyang i-release ang iyang saad diya kanila. Conditional ang tawag ana. So duha ka types sa mga saad sa Ginoo. And unconditional and conditional. So unsa atong responsibility? Yang inakon tanan sa pagtindog. Our responsibility is we must obey God, believe the Lord, claim the promises, o claim His promise. Ano ba? Because the fulfillment of God's promises in us honors Him. Kaya kung panalanginan ka sa Ginoo, kung gustuhan ka, bubalik magkasayaan. Kung maringon ka, salamat Lord. So ang promise sa Ginoo, kung tumano niya yung promise na sa imuha, baka dawag siya sa honor. Remember tong 10 kabuok na katong nahilit mo may ato kay Jesus o tingon tingon sa kaya nagpaayo sila sa ayuhan may sama ang leprosy. Yung sa ingon ni Jesus, yung sama ato mo dito sa pare. Wala pa ito niya giayo. Yung sa ato dito sa pare. Samtang dalakaw sila kaya ato sila sa pare. Nahibulong silang natulog nga nangaayo man sila sa ilang mga sakit. Pero tungod kay katong isa kay siguro gustuhanon to na madloko si Ginoo siya nang ibalik. So, pasalamat sa Ginoo. Kay giayo siya. Pero katong siya, mga ungrateful na mga tao. Kapag sila naayos sila, wala na sila mabalik kay Jesus. Ako sila nato sa pare. Pero gisukod lang to sila. Manat nga, ang tubag sa Ginoo sa iyang mga saad kanato maghatag og honor niya kaniya.